Hello po, good morning. Update naman po tayo dito sa project namin sa Phase 3 Lumina Angeli SF 54 square meter po siya. So bali kino-continue na po ni Kuya Joan yung pag-i-install po ng floor tiles dito po sa bathroom ni Ma'am. Ayan po. Since na ilagay na po namin yung pinakahamba ng pinto ng bathroom, ayan, pwede na nating ituloy yung ating pag-i-install ng tiles. Ito po yung unit ni Ma'am na parang 3 color combination na po siya gawa ng, nag-add po sila ng black. Ayan, sabi ko naman kay Ma'am, okay lang din naman po ang black. Kasi black and white, then may brown, okay din po siya, goods na goods. Ayan din po yung kagandahan na nagpapalit tayo ng pinto ng bathroom. Nata-tiles po talaga ng maigi yung mga sidings. Sidings po sa may hamba, banda, ayan po. So, ito pong tiles natin dito sa flooring is 60 by 60 po yan na matte. Matte po siya. Ayan. Picture na lang natin. Mas maganda pong gamitin yung malaking tiles para mas mabilis din po yung installation. Ayan po. At saka mas gamay din po kasing gamitin ni tile setter yung malalaking tiles. Kaso yun nga lang din po is mabigat. Pero mas elegante po siyang tingnan. So bali ito po yung kaganapan dito. Yung vlog ko po dito is pa konti-konti lang. Naiipon lang po siya. Ayan po, meron na rin po siyang kisame. Ayan, natapos na po yung pagta-tiles. Dito po sa kitchen area nila is nakapaglagay na rin po kami ng semento sa ilalim ng lababo. Ayan. Tapos dito po sa taas, nakapag-set up na rin po si Ray para po sa cabinet. Itong unit po ni Ma'am, meron po siyang 2 built-in cabinet, each room po. Ayan, ito po yung master bedroom, kina Ma'am yan. So pagdating po sa mga cabinet, si Ray po talaga ang gumagawa niyan. Sa page po, may nagsabi dun sa akin live is hindi daw pantay yung cabinet. Actually, yung wall po ang hindi pantay. Ayan, ginagawa na lang po siya ng paraan. Tapos ito pong kornisa natin, naka-installed na rin po siya. Ayan, naka-PVC ceiling panels po tayo dito na plain white. Na glossy po siya, glossy. Then, yung unit po is naka-flat painted na rin po siya. Ayan. So, napaikutan na po namin siya ng kornisa. Yung kornisa po pala natin, 1x3x8 po yan. Sa hardware lang po namin siya binibili. Ayan. Ang ginamit po namin pangkabit dyan is black screw. Ayan. So, kung mapapansin nyo yung hagdan natin, meron siyang karton para po hindi po magasgasan yung ating tiles dyan. Ito po yung ating bathroom. Na-install na rin po yung ating toilet bowl. Ayan po. So, konti-konti na po siya nakokompleto. Sa bathroom po, masasuggest ko, mas maganda po yung white. Promise. Kasi sabi nila parang mas maliwalas, mas malinis. Ayan po, na-tiles po siya ng maigi, yung pinaka-sidings niya. Matrabaho lang pero mas maganda po kasing tingnan pag naka-tiles po talaga yung mga gilid-gilid. Yan no. Yung unit po natin dito sa Lumina, pag na-renovate po talaga ng maayos, bonggang-bongga talaga, lumalaki. Ayan no. Accessories na lang po ang kulang. So, bali, natatapos na po natin yung pag-i-install ng tiles. Naglalatag na rin po kami para po sa kisame. Ayan, may mga metal parings. May nakaabang na rin po tayo ng PVC para po sa exhaust.
Yan, papagapangan na po natin siya ng wirings. Then, pwede na rin po natin ituloy yung ating pagtatiles dito sa ilalim po ng lababo. Yung wall po ng lababo, naka-tiles din po yan. Ayan. Mas suggest po namin naka-tiles. Hindi ko lang po alam yung eksaktong sukat po ng taas. Siguro na mga nasa 5 cm po yata yan. Ayan po. Ang ganda. Plain white lang po siya. Mag-tiles na lang po kayo instead of pintura. Iwas sakit ulo. Iwas sakit ulo po kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, pintura madumihin. Pag tiles sa dumihan, pupunasan lang po yan, di ba? Ayan, dito lang po kami sa loob gumagawa. Nagkakat ng mga kahoy. Ayan, si Ray po ang in charge dyan. Ito nga po pala, request ang may-ari ilipat dito para ma-hide daw po. Ayan. Yung bar counter din natin, okay na yan. Maglalagay tayo dyan ng fluted panel sa mga susunod na araw pag medyo malapit na tayong matapos. So, ang ganda rin talaga ng PVC panels natin dito sa may cove ceiling. Dito po sa taas, ayan ang update natin. Ito po yung room ng mga bata. So, bali, na-assemble na rin po ni Ray yung cabinet para po dito sa ating room. Ayan, pintura na lang po ang kulang dyan. Ayan po, dito naman po is ongoing na po yung pagmamasilya. Then, pinipinturahan na rin po siya. So, bali, ito naman po yung update natin today. Ayan po. Kung mapapansin nyo, yung ating metro tsaka poste is nakapasok po sa property line ni ma'am. Kung makita nyo, baka po may pumuna. Ganun po kasi sa page. So, as long as pasok po yan sa property line ni ma'am, wala po magiging problema. Hindi naman po namin pwedeng i-atras yung unit ni ma'am. Di ba po? Lalo mas pangit pong tignan. So, kung ano po yung mga gawa dito sa Lumina, same lang din po. Basta susukatin din po namin yan. Nagbe-base po tayo sa pinaka-plan. Kung ano pong sukat ni Lumina dyan, hanggang doon lang po kami. So, bali, itong gate po ni ma'am, halos 2 days lang pong ginawa, patapos na. Yung design po ng gate is actually, sila po ang nag-send dyan sa amin. Then, ayun, usap-usap kung paano po yung magiging execution. So, 2 color combination po ito, abangan po natin yun na kung parang ang ganda rin. Mas gusto ko talaga sa pinakagawa namin. Nagsasuggest ang may-ari. So, ito po yung kino-comment sa akin sa page tsaka po sa YouTube channel na bawal daw pong sumagad sa poste ng metro. Ayan. So, as you can see sa mga kapitbahay, halos same lang din naman. Ayan, no. Hanggang dyan po talaga sa may poste ng metro. And then, kung kukunin mo po yung sukat niyan sa plan, is talagang tatamaan po talaga siya. So, yun nga, hindi nga lang din talaga maganda dahil may poste na ng metro. Meron pang poste ng Meralco. Ayan po. Pero, yun lang, nasa side naman siya, kaya carry na lang po siya. So, bali ito, ina-assemble na rin po ni Ray yung ating upper cabinet. Upper cabinet, alam po yun tawag ko. So, mas gusto po niyang may-ari kahoy. Kahoy daw po yung kanyang kitchen cabinet. So, pagdating po sa mga suggestion talaga, open po talaga kami ni Ray dyan. Pero baka po sa mga susunod na gawa namin, ipalta na po namin ng aluminum cabinets, yung aming pinaka-package. Ano rin po kasi, masyadong matrabaho din po talaga ang paggawa ng cabinet, lalo na pagkahoy po. Ang daming cuttings, 'di ba? Ang daming preparasyon na gagawin. Unlike po dun sa aluminum, susukatan lang po, gagawin ng installer, then i-install na lang. Medyo matrabaho po talaga. Ayan. So, mapapansin nyo, meron tayo ditong bakal na partition. Request din po yan ng may-ari. Ayan. Gusto nila
na meron naka-hide yung kanilang kitchen. Kaya naglagay po kami ng 2x2 na tubular po dyan. So, sa pinaka-renovation po ng Rehouse Makeover, yung pinaka-gusto talaga ng client ang masusunod. So, pare-parehas ng unit pero iba-iba po ang setup eh. Iba-iba po ang design. So, bali, ito na po yung nagawa ni Ray na upper cabinet. I-install na lang po yan. Medyo marami po kasi kaming gagawin na cabinets. Kaya po, ito sabi ko, ikat na lahat. Kunin na yung pinakasukat and maikat na. Tapos, mailipat na po namin yung table so sa ibang projects. So, bali dito po sa kitchen area, nalagyan na rin po siya ng PVC ceiling panels na brown. Then, may nakaabang na rin po tayo para sa exhaust fan. So, bali ang kulang na lang po niyan is yung ating kornisa. Ayan. Pero, maglalagay po tayo ng cabinets dyan sa side, kaya hindi po muna. Ayan. Napakalinis pong tingnan. Ang ganda. Dito po sa ating dining area, nakakasa na rin po yung ating PVC panels. May mini cove po tayo dyan. Ayan po, oh. Tiles na lang po ang kulang. Okay na, ganda ng tingnan. So, ayan nga po. Masyado lang talagang matrabaho. Pero ang kagandahan din po kasi sa marine woods, ang gagamitin natin para sa cabinet is nakakapili tayo ng pinaka-design po. Nagagawan natin siya ng design. Ayan no, yung ating bathroom. May kornisa na rin. So, sa sobrang daming projects po talaga, halos ang hirap pong mag-update, mag-vlog, tapos mag-edit. Kaya minsan late na rin po talaga yung aking pag-edit sa ibang unit. Ayan po. Ayan na po yung mga kaganapan. So ako naman po ma-advise ko, kung may budget pa naman, magpagawa na rin po kayo ng built-in cabinet. Hindi po siya kasama sa package, pero kung parang additional na po siya. Mas maganda po kasi nakapix na po yung ating pinaka-cabinet. Ayan po. Kumbaga sagad-sagaran na rin po talaga yung use ng ating cabinet. Hanggang pinaka-ceiling na po yan. Pwede tayong maglagay. Then hanggang baba. Ayan po. Ang ganda. White lang po siya. Siguro yung ating table, so pang cabinet na lang sa mga kwarto, no? Then pagdating po sa kitchen cabinet, pagdating po sa kitchen area is aluminum cabinets na lang din. Mas matibay pa. Nakasanayan na rin po kasi sa pinaka-package namin is kitchen cabinet. Yun nga po, gawa sa kahoy. Pero since sa dami po ng projects, yun nga siguro, mas okay na rin po sa renovation yung install na lang din. Ayan o. Mahirap din po sa renovation yung lugar na paggagawan. So, bali itong gate po natin, nalagyan na rin po siya ng hinges. Ayan, ready to install na po yung ating gate. Ang ginagamit po namin is cylindrical hinges na 1 po yung size niya. Ayan. Ang ganda po. So, dito po natin yan ikakapit sa pinakabakal po sa loob ng poste. Ayan, para kapit na kapit po talaga. I-welding po natin dyan. Dyan po. Yung iba, may sinasuggest na pillow block ang gamitin. Depende po kasi sa gumagawa. Depende po sa welder kung anong mas prepared. Pero sa amin naman po, sa cylindrical hinges, hindi pa naman po kami na bagsakan ng gate. Ayan, dahil nga po siguro, depende rin po sa gumagawa. Ayan, naka-welding po kasi siya sa pinakaloob ng poste. Ayan po, ito po yung bakal na gagamitin natin pang connect. So, kinakapalan po namin yan. Ang ganda po ng gate, ginamitan po namin yan ng 2x3 na frame, tapos 1x3 po na design. Yung pan-design po, 1x3. Ayan, tapos nilagyan po namin sa likod ng pinaka-support. Ayan. Hello po, magandang hapon. Update naman po tayo dito sa project namin sa Phase 3. Angelie SF pa rin po yan.
Ayan po, na-install na po natin yung ating grills dito sa ating front extension, tsaka yung gate, ayan. Naku, nakaka-inlove. Meron din po tayong pailaw sa ceiling ni Lumina. Request po ng may-ari yan. Ayan yung gate ni Mamo. Ang ganda po, diba? So, sakto lang po yung dalawang bukas kasi hindi naman ganun kalaki yung ating gate. Tapos, dito po sa pinaka-grills po sa pinaka-wall is kami na lang po nag-isip kung paano magiging same po dito sa gate yung pinaka-design. Ayan o. Tapos, yung mga pinag-weldingan na hasa na po, then natakpan na rin po siya ng polytop. Yan po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakapag-start na rin po kami mag-tiles dito sa loob. Ayan. Pero ito po muna yung ating pag-usapan. Yung ating gate. Ayan po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nilagyan po namin siya ng 1x1 support. Tapos dito po namin siya kinapit sa pinakaloob. Diyan po natin siya nilagyan ng bakal at the same time nilagyan rin po yata siya ng mga tawag doon para hindi talaga makawala. Hindi talaga makawala. Ito po yung nilagay natin na 1x1. Kasi po yung design wala pong kakapitan. So according kay Ray para nakakapit po siya dyan sa 1x1. Tapos dito po yung lusutan ng ating kamay. 'Di ba? Ganda. Dito po sa loob, ayan, nakapag-install na po kami ng 60x60 marble white. Marami pong klase ng marble white. Yung iba, masyadong maraming haspy. Yung iba naman light lang. So, depende po sa inyo. Meron pong gray lang yung haspy. Merong brown, gold. Meron din pong black. So, depende po sa design na mapipili nyo. Pero I think mas maganda yung medyo light lang. Parang hindi masyadong, takaw pansin, parang ganun. Medyo light lang. Hindi siya plain na plain, pero may konting haspy lang. Parang may konting mga line, design lang na So, kung mapapansin nyo po, yung ating mini cove sa dining, okay na rin po siya. Then, yung ceiling po natin dito sa may kitchen, meron na rin po siyang ilaw, tsaka exhaust fan. Ayan po. So, ang ganda rin po pa ng mga PVC panels na yan. So, dito po sa taas, nakapagpintura na rin po dito. Yung kornisa natin, napinturahan na rin po siya. So, kung gusto nyo pong malaman kung ano pong mga pintura na ginamit namin, pwede po kayo mag-comments. Pwede rin po kayo mag-message sa akin sa Ray House Makeover page. Yan. So, yung kornisa tsaka yung ating baseboard paint is isang kulay lang po yan. Davis po yung ginamit namin dyan na Big Bacon Veg po ata ang pangalan niya. Ready mix na po siya. Ang gusto po kasi ng may-ari is yung ating mga brown is light brown lang po siya. Yung ating mga color brown is light brown lang ang peg. Ayan po. So, ang ganda. Ang ganda rin po. Tumugma lang siya sa pinaka kulay po ng tiles. Ayan. Ang ganda na. Dito po sa baba, so tatapos na po namin yung pag-i-install ng tiles. Ayan. So, ang galing. Ang ganda na. Biglang lumaki po yung unit. Ang ganda rin po ng ilaw ni Ma'am dito sa may cove ceiling.